bansa. Binababoy nila, winalang hiya nila, inagawan nila ng buhay ang mga kapwa Pilipino. Paano natin ituturing na si Sara Duterte ay isang leader? Ha? Hindi tayo kumakampi kay Marcos eh. Ayaw lang natin na si Duterte ay papalit sa posisyon ni Marcos. Si Marcos walang ginagawang masama eh. Kaya itong numero unong pasaway sa gobyerno ang dapat mawala sa panunungkulan sa pamamagitan ng impeachment dahil sagad na ang tao, sagad na ang galit ng tao sa mga Duterte. Salamat at ang matandang Duterte nakakulong. Yun. Ano pang gagawin ng mga anak niyan? Mamanahin lang niya ang katarantaduhan ng ama. Kaya hindi na dapat ipagpatuloy ni Sara Duterte ang kanyang mga katarantaduhan. Harapin niya, Sara Duterte! Umarap ka sa bayan! Harapin mo ang iyong mga kasalanan. Ibalik mo ang pera ng bayan. Patunayan mo na hindi ka nagnakaw. Yon ang hinahanap ng taong bayan. Ha? Sino bang may gusto ng gulo? Sino bang may gusto ng impeachment? Hindi naman natin ina-expect ito eh. Pero, ang isang leader na kagaya ni Duterte, ni Sara Duterte, nakitahan ng katarantaduhan. Hindi siya sa kanyang mga kasama nagkasala. Nagkasala siya sa taong bayan. Kaya ngayon, wala tayong titignan dito sa Senado. Ang titignan natin, si Sara Duterte, ipa-impeach na ng Senado. No? Yung mga humaharang dyan, yan sila Escudero. Hindi tama yun, Mr. Escudero. Bilib ako sa'yo eh. Ngayon, wala na. No? Dati tuwan-tuwa ako sa'yo eh. Ha? Netong nagtagal, tumubo ang mga Duterte. Kinukuhaan ka na rin ang sungay. At hindi mo rin. No? Kinukonsinti nyo katulad ni Sara Duterte. Hindi tama yan. Isang Duterte lang ang gumawa ng katarantaduhan sa bayan. Kami ang bayan. Kami ang nagkakasweldo. Kaya kami ang pumapalag. No? Kung ay tinulong ni Sara Duterte sa atin ay kabutihan, bakit hindi natin siya yayakapin ang pagtatanggol? Ang sistema mo, katarantaduhan ang ginawa, ang mga supporters niya, mga tarantado pa rin. Diba? Kaya lumaki ang ulo. Akala niya, lahat kaya niya. Kung nakakaya niya mga taga-gobyerno, pues, ang bayan, hindi niya kailanman makakaya yan. Eh kung si Marcos nga, sabi niya, may magagawa ka ba sa lakas ng bayan? Si Duterte pa kaya may magawa? Nagtatago sa mga ginagamit niyang tao? No way! Kaya hindi tayo papayag na ang mga Duterte ay makapamayagpag sa gobyerno sa kanilang ginugustong panahon. Ngayon na! I-impeach na si Sara Duterte! Ngayon na! Ito pa rin Escudero ang pangako niya na sa 11 ay uumpisahan na ang pagtilitis sa kaso ni Sara Duterte dito bilang impeachment. Kaya kapag hindi nila ibinigayan ng taong bayan, galit na, nakahanda na. Yan ang masasabi ko mga kapatid. Maraming salamat. Mamaya ulit. Okay. Maraming salamat, Aling Marie. Thank you so much po. Thank you. Kayong ang ating bansa, binababoy nila, winalang hiya nila, inagawan nila ng buhay ang mga kapwa Pilipino. Paano natin ituturing na si Sara Duterte ay isang leader? Ha? Hindi tayo kumakampi kay Marcos eh. Ayaw lang natin na si Duterte ay papalit sa posisyon ni Marcos. Si Marcos walang ginagawang masama eh. Kaya itong numero unong pasaway sa gobyerno ang dapat mawala sa panunungkulan sa pamamagitan ng impeachment dahil sagad na ang tao, sagad na ang galit ng tao sa mga Duterte. Salamat at ang matandang Duterte nakakulong. Yun. Ano pang gagawin ng mga anak niyan? Mamanahin lang niya ang katarantaduhan
dapat ipagpatuloy ni Sara Duterte ang kanyang mga katarantaduhan. Harapin niya, Sara Duterte, umarap ka sa bayan. Harapin mo ang iyong mga kasalanan. Ibalik mo ang pera ng bayan. Patunayan mo na hindi ka nagnakaw. Yon ang hinahanap ng taong bayan. Ha? Sino bang may gusto ng gulo? Sino bang may gusto ng impeachment? Hindi naman natin ini-expect ito eh. Pero, ang isang leader na kagaya ni Duterte, ni Sara Duterte, nakitahan ng katarantaduhan. Hindi siya sa kanyang mga kasama nagkasala. Nagkasala siya sa taong bayan. Kaya ngayon, wala tayong titignan dito sa Senado. Ang titignan natin, si Sara Duterte, ipa-impeach na ng Senado. No? Yung mga humaharap dyan, yan sila Escudero. Hindi tama yun, Mr. Escudero. Bilib ako sa'yo eh. Ngayon, wala na. No? Dati tuwan-tuwa ako sa'yo eh. Ha? Netong nagtagal, tumubo ang mga Duterte. Kinukuhaan ka na rin ang sungay. At tinti mo rin. No? Kinukonsinting yung katulad ni Sara Duterte. Hindi tama yan. Isang Duterte lang ang gumawa ng katarantaduhan sa bayan. Kami ang bayan. Kami ang nagkakasweldo. Kaya kami ang pumapalag. No? Kung ay tinulong ni Sara Duterte sa atin ay kabutihan, bakit hindi natin siya yayakapin at pagtatanggol? Ang sistema mo, katarantaduhan ang ginawa, ang mga supporters niya, mga tarantado pa rin. Diba? Kaya lumaki ang ulo. Akala niya, lahat kaya niya. Kung nakakaya niya mga taga-gobyerno, pues, ang bayan, hindi niya kailanman makakaya yan. Eh kung si Marcos nga, sabi niya, may magagawa ka ba sa lakas ng bayan? Si Duterte pa kaya may magawa? Nagtatago sa mga ginagamit niyang tao? No way! Kaya hindi tayo papayag na ang mga Duterte ay makapamayagpag sa gobyerno sa kanilang ginugustong panahon. Ngayon na! I-impeach na si Sara Duterte! Ngayon na! Tuparin ni Escudero ang pangako niya na sa 11 ay uumpisahan na ang pagtilitis sa kaso ni Sara Duterte dito bilang impeachment. Kaya kapag hindi nila ibinigayan ang taong bayan, galit na, nakahanda na. Yan ang masasabi ko mga kapatid. Maraming salamat. Mamaya ulit. Okay. Maraming salamat, Aling Marie. Thank you so much po. Thank you. Hindi nyo kami pinapasweldo. Ang mga anak namin, hindi nyo pinag-aaral. Ha? Hindi nyo kami binibigyan kahit isang butil na bigas. Kung may ayuda kayo pinamimigay, pera din yan ang bayan. Huwag nyo kami gaguhin. Huwag nyo kami putuin. Hindi nyo kami mauuto. Hindi nyo kami magagago. Tama na. Kami ang sundin nyo ngayon. Lalo mga Escudero. At yung mga Lipores mo, mga DDS na senador. Anuhin mo yan. Aksapin mo yan. Tuparin nyo ang pinangako nyo. Ang daming pinangako petsa, hindi nyo tinupad. Ngayon, narito na kami. Tuparin nyo na yan. Para tapos, wala na tayong gulo. Yun. Tama. Ang ating mga sumisigaw rin sa mga kanilang mga kahilingan din, no? Hindi amyenda ang solusyon, kundi tamang pagpapatupad ng USC law. Ayan.